Kaya maikukonsider ko na ang mga tao nakasimpatya pa rin kay VP Sara Duterte. Kasi siya walang nagbago. Kay Senator Rapi Tulfo, magaling nung hindi pa siya public servant. Nung naging public servant na siya, naging politician, kinain na ng sistema. Kung sa tingin mo, maglalaban ang itong si Rapi Tulfo, si Ado Rapi at saka si Vice President Sara Duterte sa 2028. Kasi ito yung maingay ngayon sa social media na posibleng makalaban ni Inday Sara sa 2028. Anong opinion mo? Opinion ko dyan, hindi mananalo si Senator Rapi Tulfo. Kakain ng alikabok yan. Kung yan lang ang itatapat mo kay VP Sara Duterte, hindi siya mananalo. Opinion ko kasi unang-una, merong comparison kasi dun sa performance ni ni Senator Rapi Tulfo. Bakit ko nasabing merong comparison? Nung hindi pa siya public servant, nung hindi pa siya politician, sa totoo lang, lumalaban talaga, advokasya talaga ni Rapi Tulfo ang pagtulong sa mga naapi, ang pagtulong sa mga mahirap na Pilipino during the time na hindi pa siya politician. Pero nito bumaliktad nga kung kailan pa siya nagkaroon ng title na politician, being a public servant, doon pa yata nabawasan o tila na nanlupaypay ang kanyang advokasya about justice for the poor. Nawala na yung kanyang pagbibigay ng katarungan sa mga inaapi na ating mga kababayang mahihirap na Pilipino. Especially sa mga OFW. Tumutulong yan during the time na hindi siya politician. Pero ngayong politician siya, parang nabawasan o tila nawawala na ang kanyang pakikipaglaban para sa mga naapi. Kasi itong usapin ng korupsyon, itong usapin ng mga mali-maleta, sa totoo lang, ang inaapi po rito, tayong mga mahihirap na mamayang Pilipino. Ngayon, kung si Senator Rapi Tulfo ay consistent na talagang advokasya niya ay ipagtanggol o bigyan ng katarungan ang mga mamayang Pilipino na naghihirap o naaapi, edi dapat dito sa usaping trillion corruption na ang apektado dito ay tayong mga mahirap na Pilipino, dapat nilalabanan niya. Di ba? Dapat, inaano niya yan, maingay siya dyan, na ipinaglalaban, ipinagsisigawan, napigilan ang korupsyon. Dahil ayaw niya, dahil hindi, gusto niya katarungan para sa mga naapi. Kung sobra-sobrang pangungurako, di inaapi na rin tayong mga mahirap na Pilipino. Dapat siya ang tagapagtanggol natin. Pero hindi, di ba? Tahimik siya sa usaping korupsyon. Kaya may comparison. Ngayon, ang ating VP Sara Duterte, nakita naman natin ang performance. Di ba? Mula sa mayor hanggang sa naging vice president. Nakita mo, consistent. Kung ano siya nung mayor siya, dala-dala niya yung pagiging public servant niya as a mayor dito sa national, dito sa pagiging pangalawang pangulo. Bakit ko naman nasabi na may performance? Nung magkaroon ng lindol, Office of the Vice President po ang nangungunang nag-volunteer para magbigay ng mga relief goods, ng mga financial assistance para sa mga nabiktima ng lindol. Nung magkaroon po ng bagyo, ganun din po. Nung magkaroon ng bagyo, OBP rin po ang nangunguna na magbibigay ng tulong at serbisyo sa mga apektado ng bagyo. Nung magkaroon ng mga sunog, malaking mga sunog, OBP din po ang nangungunang nagsiservisyo. Hindi po nawawala ang spirit ng ating OBP o ng OBP o ni Ma'am VP Sara Duterte. Hindi po nawawala ang kanyang pagsiservisyo mula mayor hanggang national. Mula local hanggang national. Kaya maikukonsider ko na ang mga tao nakasimpatya pa rin kay VP Sara Duterte. Kasi siya walang nagbago. Kay Senator Rapi Tulfo, magaling nung hindi pa siya public servant. Nung naging public servant na siya, naging politician, kinain na ng sistema. Kinain ng bulok na sistema. Nawala yung kanyang paninindigan. Nawala yung kanyang pakikipaglaban para sa mga naaapi. Yun po. Kaya kakain siya ng alikabok kung siya po ang lalaban para sa kandidato ng 2028 presidential election.
Kakain siya ng alikabok kay VP Sara Duterte. VP Sara Duterte ang mananalo sa 2028 bilang isang Pangulo ng bansang Pilipinas. Marami nagtitiwala kay VP Sara Duterte. Kabila kanan na yung mga pambabatikos kay Vice President Sara Duterte. Sa tingin mo kaya may ano ito, may impact ito sa taong bayan? Wala. Hanggang ngayon, kahit anong gawin nilang panunuliksa, ibalik nila ang impeachment, kahit ano na paninira, hindi kumagat ang mga publiko. Hindi kumagat. Tignan mo yung signature campaign. Di ba? Tinatawag tayo, kahit malayo na tayo, pipirma. Ibig sabihin, maraming sumisimpatya at nagmamahal sa mga Duterte. Kasi ganito lang yan. Kung ang mga mamayan mahal si Pangulong Duterte, siyempre mahal din ang anak. Ang anak naman talaga naman gumaganap sa kanyang mandato bilang pangalawang Pangulo. Pinupolitika lang. Pero nakita mo naman, nagsiservisyo kahit pinupolitika. Pangalawa, maliit po ang budget ng OBP. Maliit. Binawasan nila talaga. Kaya, hindi gaano makagalaw. Pero may serbisyo pa rin. Nakakapaglingkod, nakakatulong para sa mga mahihirap na mamayang Pilipino. Kaya pagdating sa presidential election, VP Sara Duterte becomes a president on 2028 national election. Actually ngayon, ang sigaw ng taong bayan kay Inday Sara Duterte na sinasabi, kasi hindi ka tumakbo ng Pangulo eh. Sa tingin mo, sa tingin mo, bakit kaya pinahintulutan ng Panginoon na si BBM ang tumakbo at siya ang manalo bilang Pangulo na supposed to be pwede naman si Inday tapos tuloy-tuloy yung programa ng Duterte. Sa tingin mo, bakit si BBM ang tumakbo bilang Pangulo at nanalo bilang Pangulo? Kasi yan, no one knows in the God's plan. God's plans po yan. Pinlano ng Diyos dahil marami nga pong blind fanatics. Marami pong maling paniniwala tungkol sa pamilya Marcos. Ngayon, napakadakila po kasi greatest wisdom of God. Ipinanalo talaga yan. Binigyan tayo ng isang halimbawa o binigyan tayo ng isang aral na matututunan natin na hindi dapat tayo maging loyalista sa mga Marcos. Hindi dapat maging loyalista ng isang politician. Dapat ang ating loyalty nasa bayan at mamayan. Ngayon, sasabihin nila, bakit na loyal ka ngayon sa mga Duterte? Kasi po, ang mga Duterte ay tumutupad sa pagmamahal nila at paglilingkod para sa bayan at mamayan. Kaya nandun po ang loyalty ko sa gumaganap na politician para sa bayan at mamayan. Ngayon, kaya pinahintulutan si BBM na maging Pangulo para po itong mga loyalista nga ay magising sa katotohanan. Actually, isa ako sa nagising sa katotohanan. Na malaman ko na itong BBM ay hindi ginanap ang kanyang mga pangako. Hindi niya tinupad yung kanyang mga pangako na papaunlarin ang bansang Pilipinas. Re-respetuhin tayo. Sabi nga this nation shall be great again. Di ba? Sinabi ni BBM yan. This nation shall be great again. O, nasa na po yung shall be great again. Ang nag-great again po, mga oligarko. Ang nag-great again, yung mga politician. Sila po ang yumayaman. Pero ang bansang Pilipinas na pag-iiwanan po. Yun po ang gustong ipahayag ng Panginoon sa ating mga loyalista nga. Sila po ang Panginoon po ay nagbigay ng babala na ayan ang Pangulong BBM. Ganyan ang gagawin. Kaya magising na kayo sa katotohanan na kapag dumating ang panahon na tumakbo si Sandro Marcos bilang isang Pangulo, ay huwag nyo nang iboto dahil meron na kayong aral na napulot sa kasaysayan na ang mga Marcos ay hindi talaga serbisyo para sa tao. Serbisyo para sa mga oligarko. Ang may hirap, kawawa. Na pahirap ng pahirap at ang mayaman, payaman ng payaman. Kaya, pinahintulutan ni God na, sige, gagawin kitang Pangulo. Ikaw, Sara, total, hindi ka tatakbo. Diyan ka lang, BP ka lang. Pero ikaw ang magiging Pangulo dahil makikita nila na ang BBM ay magnanakaw. Ang BBM ay hindi makatao. Ganun po yun. Kaya, yan po ay pinahintulutan talaga ng Diyos na malaman natin ang katotohanan na history back, ganyan talaga ang pamilya Marcos. Sorry to say, that is my own opinion. So, kaya na lang, kay dating Pangulong Duterte, natapos ang New Year, Pasko, na wala siya dito. Ano opinion mo doon? Opinion ko dyan, dapat pauwi na talaga.
Hindi na dapat talaga manatili doon. For humanitarian consideration. Para sa akin, dapat pauwi na. Kasi tayong mga Pilipino dapat mahal natin ang kapwa Pilipino eh. Politika kasi ito eh. Masyado nilang pinupolitika. Dapat tigilan na ang pamumulitika eh. Pauwi na. Pahintulutan na nilang makauwi ang Pangulong Duterte. Kasi napakapangit naman tingnan na ang isang Pilipino ay mamatay sa dayuhang bansa. Hindi po yan makatarungan para sa ako ini-imagine ko pa lang na pag namatay si Pangulong Duterte may kaguluhan to eh. Kasi maraming masasaktan. Ngayon kung ikaw ang pangulo, ikaw si BBM, sana naman tigilan na ang pamumulitika. Ikaw na mismo i-request mo, pauwi na yan, dito na mamatay yan, mag-enjoy ng buhay niya. Parang katulad nung ginawa ni Pangulong Duterte sa kanyang nanay. 'Di ba si Madam Imelda Marcos ay nakonvict sa korupsyon din. At na-issuean pa ito ng warrant of arrest. Pero local, dito lang warrant of arrest, hindi ICC. Hindi natin prinsipyo yung ICC, sa totoo lang eh. Walang pakialam dapat yan eh. Kung may kaso tayo dito sa Pilipinas. Ngayon, si Madam Imelda Marcos, nagkaroon ng kaso sa Pilipinas, kaya ang warrant of arrest niya issuance by Philippine Court. Dito sa lokal natin, sa Pilipinas. Ang nakatanggap ng warrant of arrest ni Madam Imelda Marcos, yung unang ginang natin, ang nakatanggap ng kanyang warrant of arrest ay si Chief PNP Oscar Albayalde. At nang itawag ito ni Chief PNP Oscar Albayalde kay Pangulong Duterte na may warrant of arrest na si unang ginang dating unang ginang Imelda Marcos, may warrant of arrest. Sir, i-issue na po ba namin? Pinigilan ito ni Pangulong Duterte. Bakit? For humanitarian consideration. Let her enjoy life. Let her enjoy remaining life in the outside the jail. For humanitarian consideration. Dapat ganun din ang i-apply nitong si BBM sa ating pangulo na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na ngayon ay dumaan ang Pasko, dumaan ang bagong taon, nanatili siya nag-iisa. Nakakalungkot po. Dahil kultura po ng mga Pilipino na kapag dumating ang Pasko at dumating ang bagong taon, ay dapat sama-sama ang pamilya. Pero itong Pangulo natin, dating Pangulo natin yung Rodrigo Roa Duterte, nag-celebrate na nag-iisa. Nakakalungkot po. Sana naman tigilan na ang pamumulitika. Pilipino sa Pilipino, magmahalan tayo. Dapat gano'n. Okay. Sana lang. Achievement ni BBM sa loob ng 3 taon. Wala. Wala akong nakikita. May achievement siya, pero masamang achievement. Yung naipadala niya si Best President Rodrigo Roa Duterte sa daig. Okay. Inaasahan mo sa 3 taon pa ni BBM na panunungkulan. Almost 3 years. Wala na rin akong maaasahan sa totoo lang kasi ngayon pa nga lang nasa 3 taon na wala akong nakikitang pagbabago. Ang talagang pagbabago na nakikita natin, yung mayamang mga politician ay payaman ng payaman. Nakaw ng nakaw, walang pagbabago yan. Wala na akong, sa akin pananaw, wala akong nakikitang pag-unlad sa natitirang 3 taon. Almost 3 years pang natitira. Hindi na natin kaya yung pamamahalang ganito. Kasi nga incompetent leadership. Tsaka walang proper decision making at tsaka walang political will. Kawawa ang bansang Pilipinas. Kaya kung ako, ito pakiusap ko na lang to sa Pangulong BBM na kung talagang mahal mo ang bansang Pilipinas at mahal mo ang mamayang Pilipino, it's better to step down. Hindi na namin kaya ang pamamahala. Nasa loob ng almost 3 years pang mag-stay. Kawawa na po ang Pilipinas dahil hindi naman po kayo ang nagkakaroon ng desisyon. At hindi rin naman po kayo ang talagang namamahala sa bansang Pilipinas. Kaya, it's better to step down. Ibigay na lang sa pangalawang Pangulo as per Constitution ang pamamahala. Tigilan ang pamumulitika, stop politics. Tigilan ang pamumulitika. Okay. So, paulit-ulit na lang kasi sinasabi ni BBM simula noon hanggang ngayon na sama-sama tayo para sa bagong Pilipinas. Ano opinion mo doon? Wala naman eh. Sila lang ang sama-sama sa bagong Pilipinas. Dahil wala akong nakikita pagbabago sa Pilipinas. Yan ay isang palabok lang. Yan ay isang political propaganda na sama-samang tayo sa bagong Pilipinas. Ang tanong, nasaan yung bagong Pilipinas? Meron ba?
Wala naman eh. Lalo nga naghirap eh. Lumang Pilipinas pa nga, mas lalo pang naging luma. Kaya wala akong nakikita ang sama-sama sa bagong Pilipinas. Sila maaari sama-sama sa bagong Pilipinas dahil sila ay patuloy na yumayaman, patuloy na nagiging maganda ang kanilang mga buhay, pamilya nila, magandang buhay. Kaya sila, applicable sa kanila yung sama-sama sa bagong Pilipinas. Pero sa mga mahihirap na katulad natin, wala po tayong nakikitang bagong Pilipinas. Malungkot at lumang Pilipinas pa rin po ang nakikita natin. Yes. Okay, kailangan ko 'to itanong sa iyo. Kung darating ang 2028, sa darating na 2028, kung sakasakaling magtandem si Inday Sara at saka si Amy Marcos, ano opinion mo? Para sa akin, opinion ko lang naman 'to. Wag nang mag-busy si Senator Amy. Masasaktan lang siya. Kasi sira na po ang Marcos, wala na po. Kumbaga wala na rin nagtitiwala, bawas na po. Ilan na lang po ang nagtitiwala kay Senator Amy Marcos. Kasi alam mo nag-ugat ito sa lahat. Nag-ugat itong katarantaduhan na ito dahil sa pananahimik ni Senator Amy Marcos. 'Di ba? Siya mismo sinabi niya doon sa Iglesia ni Cristo sa di ba? Meron siyang pronouncement na totoong adik ang kanyang kapatid at matagal niya nang alam na adik. Bakit inallowed niyang maging pangulo pa ito? Doon pa lang po nakakita na tayo ng inconsistency para maintindihan ng lahat. Inconsistency announcement. Mayroon po siyang inconsistency kasi kung talaga pong alam niya pala mula nung bata pa itong si Pangulong BBM na gumagamit ng pinagbabawal na gamot, sana po hindi niya na po pinaintulutan na tumakbo itong Pangulo. Sana siya na lang. Siya na lang. Yeah. Ako na lang magpapangulo or ako magbabayis, ikaw Presidente Sara, akong vice. Dapat ganun na lang eh. Pero bakit hindi niya ginawa? Bakit siya pa ang nakiusap kay Pangulong Duterte na suportahan ang kanyang kapatid? Tama. Diba? Dahil ang plano naman talaga ni Pangulong Duterte, yung anak niya magpapangulo. Yes. Si Sara Duterte. Kaya lang, si Sara Duterte, parang, siyempre, tiwala rin naman sa kakayahan ni BBM dahil biruin mo naman mula sa local hanggang sa national. Sa experience kasi, hindi mo matatawaran experience ni Pangulong BBM. Biruin mo, nagsimula siya sa governor, vice governor, congressman, senator, tapos BP na dinaya, tapos nagpangulo. Kaya hindi mo matatawaran ang performance niya locally and national. Kaya nagtiwala si BP Sara na ikaw na lang ang pangulo at ako ang BP. Kasi ang plano ng tatay ni Pangulong Duterte, si Sara talaga ang presidente. Pero hindi nga ginawa ni BP Sara, ibinigay niya ang pagtitiwala niya kay BBM na ikaw na lang pangulo. Siguro gusto rin makakuha ng malalim na karanasan ng ating BP na makita ang performance nitong Pangulo at kung sakali na mahinog siya sa karanasan national, siya natatakbo ng Pangulo. Dapat doon pa lang pinigilan na ni Senator Amy Marcos si BBM. Di ba? Paano mo iboboto maging BP yan? Kung doon pa lang may inconsistency. Meron siyang tinago. Tapos nilantad niya, ngayong nahihirapan na ang bansang Pilipinas, ngayong marami ng taong nasasaktan, marami ng mahihirap na patuloy na naghihirap, mga nakawan na mga trilyon-trilyon, hindi niya na natiis na konsensya, nagsalita siya, na marami na pala siyang alam, bata pa, si Pangulong BBM, na talagang gumagamit ng droga. Tapos ngayong, ayan na, Pangulo na, nagdusa ang Pilipinas. Kasi ito bro, ang pagtakbo ng presidential, usapin ito ng ekonomiya ng Pilipinas. Yan ang number 1 yan. Kailangan natin ng magaling na leader na hahawak sa bansang Pilipinas for sake of our better economy. Kasi kapag magandang ekonomiya ng Pilipinas, maganda din ang kalagayan ng mga mamayang Pilipino. Kaya napaka-importante ng posisyon ng isang Pangulo. Ngayon, meron tayong incompetent leadership o ano nangyayari sa atin. Di ba tayo pinakasapul? Pero sila hindi, kasi mayayaman na yan. May mga pera yan, may mga pondo, na kapag may crisis, kaya nilang mag-survive. Paano tayo? Isang kaig, isang tuka, ang sahod mababa. Kaya napaka-importante ng presidential election. Ngayon, ang tanong mo, ibabalik ko na.
yung presidential si Sara at ang VP si Amy, wag nang tumakbo ng VP si Senator Amy kasi hindi ka sila mananalo. Dahil kung ikaw ay isang matalinong voters, doon pa lang sa inconsistent na pagpapahayag mo, ano na yon, kabawasan na para humawak ka ng higher level of government position. Kasi po, ang gabay ng presidente, VP, bakit tayo nakakasurvive? Bakit? Kahit na meron tayong incompetent president, magaling ang VP. Nakuha nyo? Magaling ang VP. May sunog, andun. May andun. Tapos may mga proyekto na nakikita. Diba? Yung inaangkin nilang proyekto, si VP nag-follow up nun. Diba? Kaibigan natin ang China, kaya ang China tumulong. Iyan ang pag magaling ang BP mo, maganda ang pamamahala. Ngayon, pag silang dalawa nag-tandem, anong mangyayari? Paano magkaroon ng pananagutan doon sa mga kasalanan? Nakuha mo, ibig ko sabihin. Di ba may kasalanan yung kapatid? Wala na sa pwesto. BP ka. Tropa. Okay. Kaya hindi dapat. Conflict of interest. Thank you. Yung tatlong young guns, hindi mo nabanggit. Okay. No problem. Sabay natin. Oo, kasi sila yung pero ano ba yun? Sino ba yun? Kiko Barsaga. Tamang ikaw gagawa. magbabanggit nun. Ikaw magbabanggit. 4 na yan eh. Yung isa, bago rin yun eh. Pero yung 3 na lang, yun ang sikat eh. Yung 3 para magkaroon naman sila ng at the precinct level para makita natin kung yung boto natin talagang nakalagay sa balota at yung lalabas na resulta ay yung gusto ng tao. Kung matalo tayo, okay lang kung alam natin na talagang talo tayo. Pero okay ba sa inyo na hindi nyo nakikita ang bilangan? Kahit gaano natin kapalakas o magpreparar tayo sa eleksyon, pag hindi tayo sigurado na patas ang pagbilang, sigurado ba tayo na yung lalabas na boto ay yung binoto ng tao o baka yung pinili ng makina? Kaya yung ating sinisigaw, yung ating pagpapalakas, useless lahat pag hindi natin malaman ang katotohanan kung patas at accurate ang vote counting machine. Panawagan natin sa ating mga PDP senators at mga kalyado, ang hinihingi ng PDP Laban at ng Duterte 7 ay imbestigahan ang 2025 election at hinihingi natin sa ating mga senador, pangunahan ninyo ang panawagan within the Senate. Hindi natin pwedeng batikusin si Senator Lacson kung yung mga kasama natin tahimik. Senator Bongo, Senator Bato, Senator Robin Hood Padilla, mga kalyado natin, Senator Marcoleta, Senator Marcos, yung dinala ng PDP Laban, si Senator Camille Villar. Gusto namin malaman kung patas ba ang pagbilang ng vote counting machine. Bago natin hingin ito kay Senator Soto at kay Senator Lacson, kayo ang aming sinisingil, maging kampyon kayo ng ating partido at ng inyong kaalyado sa PDP Laban. Ipaglaban nyo ang katotohanan kasi pag pinabayaan natin to, haharapin ng PDP Laban sa 2028
ang sitwasyon na yung boto natin bibilangin ng vote counting machine. Tama ba, Atty. Lambino? Si Atty. Lambino, testigo. Kasi sabi niya, yung binoto niya raw sa balota, Duterte 10, pero yung lumabas, iba raw. So willing siya mag-testify in the Senate. We just want the truth. At wala na kaming habol na makaupo sa Senado dahil hindi naman kami nag-file ng election protest. Yung aming lang habol na maging patas ang eleksyon by 2028. Dahil gaano man natin kasigaw, no to corruption, wala mangyayari. Useless. Talaga bang magiging Happy New Year kung wala tayong haharapin? Uulitin ko, ang laban na uumpisa sa PDP laban at ito'y dapat pangunahan ng ating PDP senators. Kung nanalo si Atty. Lambino at Senator Lambino, edi siya yung mamumuna doon. Kung nanalo si Atty. Hinlo, maingay ako. Kung nanalo si Senator Philip Salvador, magiging maingay si Senator Philip. Kung nanalo si Senator Jimmy Bondoc, magiging maingay si Senator Bondoc. Kung manalo si Atty. Rodriguez, hindi sana maingay si Senator Rodriguez. Si Pastor Kibuloy kung nanalo, siguro maingay rin. Kung si Dr. Mata nanalo, magiging maingay rin. Ang Duterte 7 hindi magpapabaya sa PDP laban at sana nandito rin yung tatlo sa ating Christmas party. So, yan ang aking panawagan at humihingi ako ng tulong sa ating mga senador at sa ating mga kaalyado. Ang laban na ito ay para sa 2028 election. Si VP nagsalita na alagaan natin ang eleksyon natin. So, sana hindi tayo tahimik. Maraming salamat and a Happy New Year. Mula sa puso ng bawat Pilipino, sa bawat kalsadang tinahak sa init na tula ng serbisyo, isang pagbabalik na matagal namin inantay. Sa pagod ng daan, malamig man o iinit, para sa bayan, sumusoy na kami. Tatay, di ko sa'yo'y alay, ngunit mo'y aming tagumpay. Sa ilalim ng araw, sa ulan man din, biyay ng gulong sabay sa amin. Handog ng masa, pag-ibig buong, nais ka namin makita rito. Everybody! Maligayang pagbalik, tatay namin mahal. Tanglaw ka ng puso, ibay at dangal, nagpipo ng bayan, sa bayan panalangin, sa lumang silangan, muling sasalubungin. Mabuhay na kaibigan! Naligay malayo, nagkaisa, sigaw ng katarungan na narasa. Walang iwanan sa hirap
Himayat na nga, nagtipo ng bayan, sabay panalangin, sa lupang silangan, ngunit sasalubungin, kayang pagbalik, tatay natin mahal, tanglaw ka ang puso, himayat na nga, nagtipo ng bayan, sabay panalangin, sa lupang silangan, ngunit sasalubungin, kayang pagbalik, mabuhay si Tatay Digong! Mabuhay ang PBB! Mabuhay ang DRS! Mabuhay ang DRS! Maraming salamat po, PBB, at sa lahat po. Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. Medyo late Christmas party na, late New Year party din. But to everyone here, I wish you all the best 2026 possible and just enjoy the night. May konting paraffle din ako. 1,000 please. Ano ba? Oh, wala na. Check. 2,000. Okay, wait. So to everyone here, have a great 2026 and God bless. Meow meow. Meow meow! Meow meow. Meow meow! Meow 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 meow. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Yorme! 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 Yorme yan! Yorme yan! Ay natin ang partido natin. Tuloy-tuloy tayong lumaban. Ayan, thank you, Komyaw. Makikipaghalubilo pa siya sa atin. Right now, asan na yung ano mo? Kasi may parating pa. Asan na yung box mo? Ngayon naman ay bibigyan natin ng daan ng ating banateros. Kilabot ng mga kolehiyala. At higit sa lahat, kilabot ng Malacanang. The Banateros for a number. Come on. Thank you. Thank you. Happy New Year. Banateros. Thank you. Banateros. Banateros.